Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Parker by Jason Statham. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa Ohio State Fair sa Columbus, kung saan dumating ang pangunahing karakter, isang profesional na magnanakaw na tinatawag ng lahat na Parker. Isa siyang modern-day Robin Hood, isang profesional na magnanakaw na hindi nagnanakaw sa mahihirap o nananakit ng mga inosente. Habang nagbabalat kayo bilang isang pari, pinamunuan ni Parker ang isang grupo ng mga kriminal, kabilang ang isang kapatid ng isang Chicago mob na nagngangalang Hardwick at 4 na kriminal na may kahanga-hangang reputasyon. Ang kanilang layunin ay pagnakawan ang karnabal. Pumasok si Parker sa local security office at inistorbo ang gwardya, habang ang mga clown naman ay patagong pumasok sa loob at inatake sila. Sa loob, ang mga gwardya ay nagtatago ng malaking halaga ng pera mula sa 3 araw na bakasyon. Ginawang bihag ng grupo ang mga empleyado habang si Hardwick naman ay nagsimula ng isang kontroladong sunog. Sa mga oras na ito, ang mga tao ay patuloy na nag-e-enjoy ng hindi naghihinala. Ang isa sa mga hostage ay nagkaroon ng panic attack, kaya sinubukan ni Parker na pakalmahin siya at tiniyak sa kanyang hindi sila papatay ng sinuman. Sa isang flashback, nalaman natin na si Hurley, isang matandang magnanakaw at ama ng kasintahan ni Parker na si Emma, ang siyang nagmungkahing lumahok siya sa robbery. Ibinigay ni Hurley kay Parker ang lahat ng mga resources na kailangan niya, kabilang ang mga lalaki mula sa isang clown gang na pinamumunuan ng isang kriminal na nagngangalang Melander. Samantala, ang kontroladong apoy ay naginang napakalaking sunog na nagdulot ng pagpanik sa mga kalahok. Nang mapunta na sa mga magnanakaw ang higit sa $1 milyong na pera, sinamantala nila ang kaguluhan at matagumpay na nakatakas sa pinangyarihan. Sa tulong ng isa pa nilang kasabwat na si Carlson, na nagpanggap bilang fire chief, nagawa nilang makaalis sa lugar. Nang mag-cruise ang landas ni Hardwick at Parker sa isang abandonadong warehouse, sinisi niya ang kasamahan sa paglihis niya sa orihinal na plano. Habang sumisilip sa mga babaeng nagbibihis sa tent, nawalan ng oras si Hardwick na makarating sa nakaplanong lokasyon, at bilang resulta, gumawa na lang siya ng sunog hindi sa likod ng livestock pavilion, kundi malapit sa imbakan ng mga propane tank. Kalaunan, dumating ang ibang miyembro ng grupo, at sumakay na silang lahat sa sasakyan. Habang nagmamaneho sa isang liblib na kalsada, pinuri ni Melander ang profesionalismo ni Parker at inalok siyang gumawa ng isa pang pagnanakaw. Ngunit sa oras na ito, aasahan niya ang $1 milyong share. Ngunit mariing tumanggi si Parker na mas piniling kunin ang kanyang $200,000 share at umalis na sa maruming trabahong ito. Sa panahon ng pagtatalo, naghanda na ang lahat upang patayin si Parker dahil tumanggi siyang sumali sa kanilang bagong robbery. Tumagal ng kaunting minuto bago na-realize ni Parker na siya'y nasa panganib, ngunit buti na lang ay nagawa niyang masugatan si Carlson, at pagkatapos ay tumalon sa bintana matapos siyang barilin ni Melander. Pinilit ni Melander si Hardwick na tapusin na ang rebelyon. Lumabas ang lalaki sa sasakyan, binaril si Parker, itinapon siya sa isang lawa, at pagkatapos ay mabilis na tumakas ang mga kriminal. Hindi nagtagal, dumaan ang isang magsasaka kasama ang kanyang pamilya sa kalsadang yon. Nang mapansin ang dugo sa kalsada, nahanap niya ang ating bida sa lawa at inihatid ang himalang nakaligtas na si Parker sa ospital ng bayan. Nang magising sa kama ng ospital, narinig niya sa balita na ang sunog sa amusement park ay pumatay ng maraming tao at ang mga magnanakaw ay hindi pa natatagpuan. Napansin ni Parker ang mga pulis sa labas ng ospital at wala siyang balak na hintayin silang kwestiyonin siya, kaya pinatulog niya ang isang doktor at ninakaw ang kanyang mga damit. Pagkatapos nito, tumakas na siya habang dala ang isang pasyente sa labas. Nang makarating sa labas, ninakaw niya ang isang ambulansya at nagmaneho na palayo. Nagpa siya si Parker na hanapin ang grupong nagtraidor sa kanya at isa-isa silang patayin. Matapos makarecover ng kaunti, pumasok si Parker sa silid ng isang motel kung saan ninakaw niya ang isang pares ng damit, isang multi-tool, isang electric razor at isa pang baril. Pagkatapos nakawin ang sasakyan ng ibang tao, pumunta si Parker sa isang check cashing center sa Memphis. Kumuha siya ng isang hostage at pumasok sa center upang gawin ang isang armed robbery. Kailangan niya ng pera para makagawa ng bagong identity at mga bagong dokumento. Kalaunan, naglakbay si Parker sa Houston, Texas at pinaalam na kaibigan siya ni Bob Hurley. Nag-order siya ng mga bagong dokumento mula sa may-ari ng print shop na si Carlos at binayaran siya ng malaking halaga ng pera.
Habang naghihintay na maihatid ang mga bagong papeles, tinawagan ni Parker si Hurley at tinanong kung nasaan ang kapatid ni Hardwick. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Hurley na lumayo na lang dahil mapanganib sila at hindi na niya makontak ang mga ito. Gayunpaman, pinilit ni Parker na malaman ang address at ibinunyag sa kanya ni Hurley ang bar kung saan nagtatrabaho ang kapatid ni Hardwick. Agad na naglakbay si Parker sa New Orleans. Pagkatapos, pumasok siya sa isang bar, binugbog ang security guard, at pagkatapos ay nahanap na ang kapatid ni Hardwick. Ibinunyag sa kanya ng lalaki na si Melander at ang kanyang tropa ay nasa Palm Beach, isang isla sa lungsod ng mga bilyonaryo at multimillionaires. Kaagad na tinawagan ni Parker si Emma at ang kanyang ama at sinabihan silang maglakbay o magtago na muna. Narealize ni Parker na gagamitin ng kanyang mga kaaway ang mga taong mahalaga sa kanya para mahanap siya. Samantala, lumipat ang eksena sa Florida, kung saan ang real estate agent na si Leslie Rogers ay makikitang nagtatrabaho at gaganap ng mahalagang papel mamaya. Sa sandaling yun, pinaplano ng mga kriminal ang sunod nilang malaking robbery. Nalaman ni Hardwick mula sa kanyang kapatid na buhay pa si Parker. Nang sinabi ito ni Hardwick kay Melander, nagalit ito ng husto. Papatayin na niya sana ang isa sa kanyang mga tauhan, ngunit sinabi ni Ross na mabibigo ang kanilang plano kapag nawala ang kahit isa sa kanila. Inutusan ni Melander si Hardwick na tawagan ang kanyang makapangyarihang tiyuhin, si Mr. Gilman sa Chicago, para kumuha ng hitman para patayin si Parker. Ipinadala ni Gilman ang kanyang pinakamahusay na hitman na nagngangalang Kroll upang tugisin si Parker. Sa sumunod na eksena, maluhaluhang tinawagan ni Emma ang kanyang kasintahan at sinabi sa kanya na isang hitman ang pumasok sa kanyang bahay, ngunit buti na lang ay nakatakas siya. Sinabihan siya ni Parker na pumunta sa fishing camp sa Sawtooth Bay, Florida, at maghintay sa kanya doon hanggang Biyernes. Hindi nagtagal, bumalik si Parker sa Houston upang kunin ang mga bagong papeles, ngunit nadatnan niya ang tatlo sa mga subordinate ni Mr. Gilman na nakahandusay sa sahig, sa ilalim ng pangangasiwa ni Carlos at ng kanyang assistant na si Ernesto. Binaril ni Parker si Ernesto sa magkabilang paa nang inutusan siya nitong humiga sa sahig katabi ng mga bisita. Narealize niyang nagtatrabaho si Ernesto para kay Mr. Gilman at pinagtaksilan si Carlos. Pagkatapos, kinuha na ni Parker ang kanyang mga papeles at pinilit si Carlos na barilin ang tatlong lalaking ipinadala ni Gilman. Dahil wala ng ibang pagpipilian, binaril ni Carlos ang tatlong lalaki gamit ang kanyang baril, dahilan para mag-iwan siya ng kanyang mga fingerprint. Kalaunan, nakipagkita si Parker kay Hurley, na ipinaalam sa kanyang kinontak siya ni Mr. Gilman at iniwan sa kanya ang kanyang share sa nakaraang robbery upang pakalmahin ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, tinanggihan ni Parker ang pera, nanindigan siya para sa kanyang prinsipyo, at sabik na makapaghiganti sa dating mga kasamahan. Upang magawa ito, naglakbay siya sa Florida bilang si Daniel Permit, isang nakatakas na bilanggo na naninirahan sa San Antonio, Texas, at nagpanggap na parang bibili siya ng bahay. Sa awkward na operasyong ito, tinulungan siya ng real estate agent na si Leslie, ngunit bago bilhin ang property, nagpa siya siyang bisitahin muna si Emma. Nagkita sila gaya ng napag-usapan, at iminungkahi ni Parker na maghiwalay na sila upang hindi malagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa isang paglalakbay kasama ang real estate agent, nilampasan ni Parker ang mga magagarang villa, ngunit huminto siya sa harap ng isang maruming bahay na nabili 2 buwan lang ang nakakaraan sa halagang $1.2 million sa lalaking nagngangalang Mr. Rodrigo. Narealize ni Parker na natagpuan na niya ang bahay kung saan planong magtago ni Melander pagkatapos gawin ang pagnanakaw. Inimbitahan ni Leslie si Parker na kumain sa labas at mag-enjoy ng kaunti, ngunit sinabi niyang marami siyang kailangang dapat asikasuhin. Isang gabi, tila interesado si Leslie sa sitwasyon ng kanyang potensyal na kliyente, kaya nag-inquire siya sa bangko ni Daniel Permit ngunit wala siyang kahit na isang transaksyon, dahilan para siya'y magsuspecha. Kalaunan, nakatanggap ang dalaga ng isang mensahe na babawiin na ang kanyang sasakyan ng bangko, at nagalit dahil bukod sa utang na ito, marami siyang kailangang bayarang utang mula sa kanyang babaerong ex-husband. Sa paglubog ng araw, pumunta si Parker sa bahay ng peking si Mr. Rodrigo, kung saan nakita niya ang kanilang mga nakaimbak na armas. Naglagay siya ng mga bitag sa pamamagitan ng pagputol ng ilang pin ng kanilang baril at pinag-aralan ang kanilang plano para sa robbery. Pagkabalik sa kanyang sasakyan, nakita niya si Leslie na nag-alok na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap sa pribadong lugar. Naging marahas ang kilos ni Parker dahil naghihinala siyang nagtatrabaho ang dalaga para sa iba.
Pagdating nila sa walang taong opisina ng real estate agency, nagreklamo si Leslie tungkol sa kanyang kapalaran at hiniling na isali siya sa gagawing trabaho ni Parker para sa kaunting share ng kita. Sa halip na sagutin ito, sinabihan siya ni Parker na hubarin ang kanyang damit upang matiyak na wala siyang suot na wire. Pagkatapos itong kumpirmahin, ipinangako niyang pag-iisipan niya ang kanyang alok. Sa sumunod na araw, kinontak ni Parker si Leslie para sabihing pwede na siyang tumulong sa misyon kapalit ng kaunting share sa kita, at tinanggap naman ito ng dalaga. Nang ihayag ni Parker na gusto nilang pagnakawan ang diamond auction na pagmamay-ari ng napakayamang si Miriam Hop Clinton, biglang nagbago ang isip ni Leslie. Sa palagay niya ay masyadong mapanganib ang misyon at mahuhuli sila, ngunit sa mga oras na ito, hindi na siya maaaring umatras. Samantala, dumating si Melander at Anggang sa likod ng gate ng malawak na estate ni Mrs. Clinton, kung saan magaganap ang auction. Si Melander at ang kanyang mga kasabwat ay nakasuot ng blue jumpsuit mula sa kumpanyang dalubhasa sa technical assistance para sa mga public events. Kalaunan, ibinaba ni Parker si Leslie upang sumakay ng taxi papunta sa kanyang opisina at pagkatapos ay nagtungo na sa kanyang silid sa hotel kung saan nakita niya si Kroll. Sumiklab ang isang matinding labanan, kung saan pinukpok ni Parker ang killer sa ulo, dahilan para tumama ang kanyang ulo sa bathtub. Sa pag-aakalang patay na siya, lumabas siya ng banyo, ngunit pagkaraan lang ng ilang sandali, inatake siya ni Kroll mula sa likuran. Sinubukan siyang saksakin ng hitman ngunit nagawa niya itong maihulog mula sa 26th floor balcony. Nang pumunta ang ating bida sa bahay ni Leslie, tinanong ng local police si Leslie tungkol sa kanyang kliyente na si Parker. Biglang napansin ng babae ang mga mantsa ng dugo sa sahig at sinubukang paalisin ang pulis. Kalaunan, inutusan siya ni Parker na pumunta sa isang payphone para tawagan si Emma. Have you decided yet? Germany has a troop training speed bonus and powerful cavalry. Then you will Emma. Hindi siya maaaring pumunta sa ospital, kaya dumating si Emma upang gamutin ang kanyang mga sugat at pinaalam kay Parker na tumatanggi siyang makipaghiwalay sa kanya. Samantala, naghanda na ang mga kaaway ni Parker para sa paparating na robbery. Hinintay ni Hardwick na magsimula ang auction at inactivate ang pyrotechnic system na inilagay ni Ross sa mga speaker. Si Melander at dalawang kasabwat na nakadamit bilang mga bumbero ay nagmaneho papunta sa auction house at kinuha ang mga alahas. Bukod sa itinaas ng pulisya ang lahat ng mga drawbridge sa pagitan ng Palm Beach Town at ng mainland, binantayan din nila ang marina at hinarangan ang mga kalsada. Si Hardwick na nakasakay sa isang speedboat ay dinistract ang pulisya, habang si Melander at kanyang mga kasamahan naman ay nagdive na sa dagat gamit ang kanilang diving gear at bumalik na sa bahay. Doon, naghihintay na si Parker para sa kanila na nagtago sa dilim na may dalawang baril. Dito na pumasok si Leslie sa eksena, kung saan nahuli siya ni Hardwick matapos siyang makitang nakasilip sa bintana. Naghinala si Melander na nasa malapit lang si Parker at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang halughugin ang bahay. Tahimik na pinatay ni Parker si Ross at pagkatapos ay inutusan ni Melander si Hardwick na hanapin si Parker. Samantala, nanatili si Carlson kay Leslie. Ilang sandali pa, nakita ni Melander si Parker at sinubukan siyang barilin sa likod, ngunit hindi pumutok ang kanyang baril. Sinundan ito ng isang labanan kung saan napatay ni Parker si Melander, at sa parehong oras na yun, binaril ni Leslie si Carlson gamit ang baril na nakatago sa ilalim ng mesa. Tinutukan ni Hardwick ng baril si Leslie at nagbantang papatayin ang dalaga kung hindi papayag si Parker na paghatian na lang ang mga ninakaw. Ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo, lumalabas na sira pala ang baril at direktang binaril ni Parker si Hardwick sa ulo. Kalaunan, nagpaalam na si Parker kay Leslie. Sinabi niya sa dalaga na itago ang mga alahas sa air conditioning duct sa kanyang opisina at nangakong magpapadala siya ng isang tao upang kunin ang mga ito sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nahanap at pinatay ni Parker si Mr. Gilman. Makalipas ang 1 taon, natanggap na ni Leslie ang kanyang share na umabot sa $24 million sa 2 cardboard box sa pamamagitan ng express mail. Sa huling eksena, tinulungan ni Parker ang magsasakang nagligtas sa kanya mula sa kamatayan at nagsimulang maniwala ang matanda na si Parker ay hindi isang tao, ngunit isang anghel. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula